Ngayong ikawalong araw ng Misa de Gallo, ang mabuting balita ay tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista. Ngunit higit pa sa masayang pangyayaring ito ay pagpapahayag kung paano kumikilos ang Diyos sa pusong marunong maghintay at sumunod. Matagal nang naghintay sila Zacarias at Elizabeth. Sa mata ng tao, wala na silang pag-asa, matanda na at walang anak. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kanilang kahinaan ay ang mismong lugar kung saan ipapakita ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan. Kaya nang dumating ang panahon ng panganganak, ang unang reaksyon ng mga kapitbahay at kamag-anak ay kagalakan. Ganito ang nangyayari kapag kumikilos ang Diyos. Ang biyaya ay hindi lamang para sa isa, kundi nagiging kagalakan ng buong sambayanan. Dumating ang panahon ng pagtutuli at ang pagbibigay ng pangalan sa bata. Ayon sa tradisyon, dapat sana'y Zacarias ay ipapangalan sa kanya. Ngunit tumutol si Elizabeth at sinabi niya, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Sa panahong iyon, hindi ito karaniwang ginagawa para sa mga tao tila kakaiba at hindi makatwiran. Ngunit dito natin makikita ang isang mahalagang aral na ang kalooban ng Diyos ay hindi laging naaayon sa nakasanayan at kagustuhan ng tao. Hiniling nila ang opinyon ni Zacarias na noon ay hindi pa rin makapagsalita. Sa pamamagitan ng pagsusulat, malinaw ang kanyang pahayag, Juan ang kanyang pangalan. At sa sandaling iyon, nabuksan ang kanyang bibig. Ang katahimikan ni Zacarias ay natapos nang siya ay ganap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito na ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag tinatanggap natin ang plano ng Diyos, hindi kapag ipinipilit natin ang ating sariling kagustuhan. Ang pangalan na Juan ay nangangahulugang ang Diyos ay mapagpala o ang Diyos ay mahabagin. Bago pa man mag-umpisang mangaral si Juan, ipinahayag na ng kanyang pangalan mismo ang kanyang misyon. Ang kanyang buhay ay magiging paalaala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi nakakalimot sa kanyang bayan. Kaya't nagtanong ang mga tao, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, kapag ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, hindi ito nananatiling lihim. Ang pagbabago, kapayapaan at pag-asa na dulot niya ay nararamdaman ng tanan. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway matuto tayo maghintay ng may pananampalataya at sumunod ng may pagpapakumbaba. Turuan nawa tayo ng Panginoon na magtiwala sa kanyang oras at plano at buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang kanyang kalooban. Naway ang ating buhay ay maging patotoo na ang Panginoon ay tapat at mahabagin.